Kumusta mga kamungkil? Good morning sa inyong lahat. Magandang araw. Lalo na sa mga sulit kamungkil dyan. Maraming salamat mga kamungkil sa inyong suporta at pagtitiwala sa atin. Sa mga bashers natin dyan, istipot lang kayo dyan ha. Mga bashers. Dahil sa inyo, mas na-inspire ako mag-vlog mga kamungkil. Dahil sa kanila. So, normal lang talaga yan. Pag ganito yung pag-uusapan, nasa buhay tayo ng pagiging isang vlogger. Pero pasalamat pa rin tayo sa kanila dahil sa kanila kumukuha tayo ng lakas o inspirasyon na mas lalo pa natin pagalingin ang ating pagpapaabot sa inyo mga kamungkil ng dagdag kaalaman mga kamungkil o pagbibigay sa mga taong gusto pang malaman ukol po sa pagkukonstruksyon o paggagawa ng bahay, lalo na po sa mga taong gusto palang magpagawa ng kanilang mga bahay. Magbigay tayo ng mga ideya, tips kung paano mapatayo. Meron tayong mga kamungkil, meron tayong mga video na kung saan bibigay tayo ng ideya o tips sa mga taong gustong magpapagawa ng bahay. Kaya ngayong araw mga kamungkil, ang mapapaabot ni Mungkil ng dagdag kaalaman sa inyo, pagpatuloy natin yung start natin kahapon na project o na trabaho na kung saan gumagawa tayo ng concrete window jamb. O marami pa rin nagtatanong mga kamungkil, paano daw mag-layout ng concrete window jamb? Paano siya gawin? So ngayong araw mga kamungkil, sasagutin natin yung mga katanungan na yan. At sana ay masundan nyo mga kamungkil at makuha nyo kung paano siya gawin. Bali ganito lang yung diskarte ko mga kamungkil kung paano siya i-layout at paano siya gagawin. So tara mga kamungkil, atin tuklasin at alamin kung paano nga ba gumawa ng concrete jamb at mag-layout nito. Pero bago ang lahat mga kamungkil, intro muna tayo. So ayan, bale kung nakikita nyo mga kamungkil yung bintana na yan, naumpisahan ko ng gawin yan kanina. So break time, merienda time, ayan may tinapay pa oh. So pwede tayong mag video kahit mga 5 minutes lang. So ayan, nakikita nyo mga kamungkil may mga tansi. Ito yung mga guide natin. O yun yung saktong sukat talaga ng standard na laki ng bintana. Itong bintana ito mga kamungkil, yung sukat nito hindi umabot ng 3 feet. Iwan ko kung bakit. Nung nagawa nito una, kung bakit niya pinaabot. Bali ako yung nagtapos nagpile nito mga kamungkil sa taas. Pero nung nag-umpisa nito, hindi ako. So sinunod ko na lang yung laki ng bintana na yon. Tapos ngayon nung ipa-concrete na ng may-ari, gusto niya magiging standard, medyo lumaki ng konti yung bintana niya. Kaya ini-standard natin. Kaya nung kahapon mga kamungkil, hanggang dito lang yan. Yung bintana na yan. Hanggang doon, dyan hanggang dito. So ang laki ng binakbak natin mga kamungkil dito hanggang dito. Lampas isang feet o 1 foot. Lampas 1 foot yung tiniktik natin. So sa pag-layout ng mga kamungkil, bintana, ganito lang yan. Basta yung standard na size ng bintana mga kamungkil, lagi nyo tatandaan, 4 feet by 4 feet talaga yan. 4 feet yung lapad, 4 feet din yung taas. So yun yung standard na laki ng bintana. Kasi pag nagpapakabit ka ng salamin, ayun talaga yung standard na masusunod nila dun. Pag lampas 4 feet na yung bintana mo, special cut ng mga salamin dun. So may kamahalan yung presyo ng salamin pag ganyan ng mga size ng bintana. Lampas na 4 feet. Pero itong 4 feet mga kamungkil, yung standard price nito dito sa amin, yung tinted glass, yung hindi makita yung loob, nasa 4,200. Pero pag kakilala mo yung gumawa, nasa 3,800 lang siya makukuha mo. Pero pag mga except na sa tinted mga kamungkil, mas makakamura ka doon. Nasa 3,000 ganyan yung standard na size dito pag ganyan klase mga salamin. O ganito lang mga kamungkil yung ginawa ko pag ako nag-layout ng bintana. Unang-una mga kamungkil,
kukuha ako kung saan parte ako magsukat umpisa, kasi lahat ng mga bintana mga kamungkil, kung hindi maliit yan, may kalakihan. So kailangan nating ilagay talaga sa standard o gawing standard talaga yan para pagsukat ng manalaminay nasa standard yung price niya. So ako mga kamungkil, unang-una kukuha ako kung saan banda kukuha ng mapagsukatan talaga. Halimbawa dito ako kumuha mga kamungkil, itong side na to. So mula dito mga kamungkil, mula dyan, kasi dito ako nagumpisa, hinulugan ko muna siya. Ginuhitan ko dun sa taas, tapos pinakuan ko, tapos nilagyan ko ng hulog papunta sa baba. Ayan. Yung purpose ng hulog kasi mga kamungkil, lagi kong sinasabi sa inyo, yun yung nagtuturo kung maging tuwid yung trabaho natin. Siya yung nagtuturo para magiging tuwid yung trabaho natin. So pag nahulugan mo na mga kamungkil, yun yung pinakauna mong guide. Pag nahulugan mo na, dito sa baba, guhitan mo. Dito mismo. Dahil dyan mo rin itatapat yung pako sa guhit na yan. Ibig sabihin, tuwid na yan pag binatakan mo ng tansi, pataas. Pero, pinakaunang technique mo mga kamungkil o gagawin, mula sa dulo na to dito, ito mga kamungkil, medyo lumaki na, kita nyo, mas malaki yung tapal natin. Kasi pag tiniktik natin yung CHB, may part talaga hanggang doon siya matitiktik. So, mas mainam pag ginagawa natin yung bintana, ayusin na natin ang pagkagawa. So medyo dapat na sana nito mga kamungkil para madali. Nasa 2 inches lang yung kapal ng palitada natin dito sa sa bintana natin. Yun yung pinakamadali, o 1.5 inches. Pero nakikita nyo mga kamungkil, ang lapad na. Nasa mga 4 inches na siya. So mas matagal gawin yung ganito. So ayun, nahulugan mo na mga kamungkil. Pag nahulugan mo na, lagyan mo ng tansi mula dyan sa taas papunta sa baba. So nakuha mo na yung tuwid nyo mga kamungkil. Ngayon yung susukatin natin yung lapad na naman. So mula dyan sa pako na yun mga kamungkil, sukatin mo naman dyan. Kunin mo yung 4 feet. So hanggang dito yung 4 feet nya. So guhitan mo, tapos lagyan mo na naman ng pako. Pagkatapos mo lagyan ng pako, hulugan mo. Yung purpose natin dyan mga kamungkil, kinukuha natin yung tuwid niya dito sa gilid. Yan, papunta dyan. At saka, yung purpose na hulugan natin mga kamungkil, magkasing kapal yung palitada natin dito at saka dito. Yun yung purpose natin mga kamungkil. So pag nakuha mo na yung lapad mga kamungkil, ayan, kasi sinukat mo na yan, 4 feet na yan, papunta doon. Yung kukunin mo naman mga kamungkil, yung tayo niya. So mula dyan sa taas, kasi may header tayo dyan mga kamungkil nakalagay, bago natin tanggalin yung header natin, sukatin natin. Dapat dito sa header mga kamungkil, mahirap magtapal dito. Dapat yung kukunin mo dito mga kamungkil, nasa kalahating pulgada lang. Para hindi ka mahirapan magtapal. Yan yung diskarte ko mga kamungkil. Kasi pag nasa 1 pulgada o lampas na 1 pulgada, matagal na gawin mga kamungkil. Kahit bintana lang to. Ito yung pinakamahirap na trabahoin sa part ng construction mga kamungkil. Itong mga jam, concrete jam, window jam, door jam, basta mga concrete, mahirap yan. So pag mga header, mahirap din magbato dyan ng halo. Kaya kailangan manipisan lang yung gagawin natin dyan. So pag nasukat mo na mga kamungkil, nakakuha ka na ng kapal ng palitada natin, ay dapat nasa kalahating pulgada lang siya. Guhitan mo dito mga kamungkil. Tapos mo maguhitan, lagyan mo ng pako. Tapos ilibil mo mga kamungkil dito sa kabila. Para ang purpose natin dyan mga kamungkil, itong kantuhan na to magpantay siya. Kasi pag hindi mo yan ilibil mga kamungkil dito, doon sa kabila, susukatin mo lang din ng steel tip doon. Kung anong kapal dito, kapal ng sukat mo dito, ganun din sa kabila, hindi mo nilibil, hindi talaga yan magpantay mga kamungkil. Kaya kailangan mga kamungkil, ilibil dito. Pag nasukat mo na dito, isa lang yung kukunan mo ng sukat. Pag nasukat mo na dito, guhitan mo, tapos maglibil ka. Ngayon dito, papunta dito sa kabila. So lahat ng bintana, ganun yung gagawin, ilibil. Pagkatapos na nalibil, pakuan mo naman dito, batakan mo ng tansi. So tuwid na yung kantuhan yan mga kamungkil, tulad yan. So ngayon, dahil nalibil mo na to, libilado na to, pwede mo nang steel tip na yung gamitin mo dito. Mula dito, sukatin mo pababa 4 feet.
Ayan. Ito yung purpit niya mga kamukil. So, pwedeng hindi ka na mag-level dito. Kasi yung kinuhaan mo ng sukat sa taas, levelado na yan. So, pag hinatak mo yung steel tip mo pababa, purpit, yun yung pantay niya. Ganun rin dito. Lagyan mo ng steel tip, patakin mo pababa, kunin mo yung purpit. Ito yung purpit niya. Yan. So, hindi mo na kailangan mag-level dito sa baba. Kasi sa taas, yung kinuhaan mo ng guide, naka-level na yan. So, ganun din sa labas mga kamukil, ang pagka-proseso niyan. So, hindi lang isang tansi, nasa loob lang masusunod natin. Lalo na pagbaguhan ka lang. Dapat, kung anong forma dito, meron din sa labas na guide mo, masusunod. So, yan lang mga kamungkil, no? Ang diskarte ni mungkil kung paano i-layout ang bintana. So, pati rin sa pintuan mga kamungkil, ganun rin yung diskarte. Kung ano yung standard na mga size sa pintuan, yun din yung gagawin mo pagka-layout. Tapos, pag may tansi ka na, may guide ka na, pwede ka na magbato ng halo. Paunti-unti lang, paunti-unti. Dapat kung maraming mga bintana mga kamungkil, layoutan mo muna lahat. Kasi hindi pwedeng isa lang yung gagawin mo dito. Dapat mga kamungkil, mas maganda, papalit-palit ka, palipat-lipat ka ng pagbabatuhan ng halo. Kasi hindi mo ito magagawa ng biglaan mga kamungkil, lalo na pag makapal tulad nito mga kamungkil. Nahuhulog yan. Nabibigatan yung mga halo natin. Pag masyadong makapal, yun yung dahilan kung bakit nagbibitak-bitak. Tulad nito mga kamungkil, nakikita nyo. Grabe ang kapal na. Kasi nung tiniktik natin mga kamungkil, ayan, ang laki nang nakuha. Tapos nandito lang yung guide natin. So kailangan natin tapalan para maabot natin tong tansi natin ito. So ayan, yung nakikita nyo, kunti na lang. Hindi pa yan tapos mga kamungkil. Nag-break time kami. Kaya tatapusin natin yan mamaya mga kamungkil. Tapos namin mag-break time. Samahan nyo ako mga kamungkil na tapusin to. So ayan mga kamungkil, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-layout ng bintana. So ganito lang mga kamungkil. So ayan mga kamungkil, hinulugan natin. Nakukuha na natin yung tuwid niya papunta doon, pataas. Nakukuha pa natin kung gaano kakapal yung dapat na ipalitada natin pag nagpalitada tayo. Kasi nauuna natin gawin yung concrete jam mga kamungkil bago palitada. Kasi wala pang budget yung may-ari. Importante ma-concrete jam itong bintana para malagyan ng grills. Mahuli na yung palitada. So, yan yung purpose mga kamungkil kung bakit natin huhulugan. Makukuha natin yung tuwid, pataas, yung kanto niya. Saka malalaman natin yung kapal ng palitada natin. So, pagtingin ng hulog mga kamungkil, ganito lang oh. Ayan, kung nakikita nyo mga kamungkil, parang papel yung pagitan niya. Hindi siya nasasayad sa CHB. May kunting pagitan siya na parang papel lang. So, yun yung tuwid niya mga kamungkil. So, yan ngayon yung guguhitan natin. Yan. So, dyan natin itatapat yung pako natin.
So ayan mga kamungkil, kung nakikita nyo yung pagka-diskarte ko, ayan, itong hulog natin at saka yung tansi na gagawin natin guide, kailangan katapat yan sila. So napapansin nyo mga kamungkil, straight siya. So kung nakikita nyo, ayan, malaki pa yung tatapalan natin. Yan, sa pamamagitan ng hulog, nagtuturo siya kung hanggang saan tayo, kung hanggang saan yung boundary, kumbaga. So nakikita nyo mga kamungkil, ang laki pa ng tatapalan, nasa 1 inch pa siya. So yun yung hahabulin natin mga kamungkil. So importante pag mga ganito mga kamungkil, huwag mata-mata lang, may guide talaga tayo. Yan, yan yung masusunod, yung guide na yan, para madaling magtrabaho. Saka hindi mo matuto ito mga kamungkil pag ginagamitan mo lang ito ng mata-mata. So yan lang mga kamungkil, sana nakuha nyo yung diskarte. Kung ano yung ginagawa ko dito mga kamungkil, yun din yung gagawin sa kabila, para hindi na pabago-bago yung diskarte. Basta ano yung ginagawa dyan sa kabila mga kamungkil, ano yung ginagawa mo sa kabila, yun na yung masusunod lahat, yung gagawin mo lahat na side. So yan lang mga kamungkil, no? Sana may naibigay na naman akong dagdag kaalaman sa inyo, at sa mga nagtatanong, sana po nasasagot ko ng maayos yung katanungan nyo at satisfied kayo sa sagot ko. Sa mga bago pa lang pala sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video pag nagustuhan, at kung bago ka pa lang sa aking channel, at kung gusto mong palaging updated sa mga videos na i-upload ko, pindutin nyo lang po ang maliit na kampana na makikita sa inyong cellphone screen, para sa kung sakaling may video akong i-upload, kayo po ang unang ma-update sa aking video. So yan lang, maraming salamat sa inyo, at once again, Mongkil in the vlog. So ayan na siya mga kamungkil, finished product natin.